lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na gustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know. So, Sir Jay, may mapapanagot dito ng mga kongresista? May makukulong ho bang mga kongresista o mga senador dito sa maanumalyang flood control projects? Mahabang proseso yan. Pero mabuti binanggit mo yan sapagkat kahapon pinakikinggan ko yung testimony ni Mr. Bernardo, no? Yung former undersecretary ng DPWH. Puro ito aligasyon. Walang direktang, kaya ako nagtataka rito kay Secretary Remulla na parang nakakahon lahat yung sasabihin niya. Kasi walang lumalabas na parang hearsay lahat. Dahil ang sinabi, anong tawag nito, yung sila ang binigyan sila, ang kumuha ng pera, ito si Alcantara, siya nag-ipon ng pera, ng advances mula sa mga, anong pangalan nito, sa mga kontraktor, tapos pinadala sa ganito, sa ganyan. Walang direct, even an exchanges of messages or phone calls with this, sino ba mga binanggit niya kahapon? Villanueva, Estrada, Escudero, Bersamin, including Executive Secretary Bersamin, no? At saka sino pa, si Nancy Binay. Lahat ito para sa, kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito. Kasi hearsay. Wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun eh. Kaya tapos ang masama lang sapagkat pagkatapos ng sinansal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No? Ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot, sana doon, malinaw eh. Sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang, pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung nagatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na gustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know. But it appears, kahit na yung testimony ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang, kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no, yung Bicolano, si attorney yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, Attorney Panelo. Panelo. Oh. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero o ni Binay o kung sino man yung pinangalanan. First base pa lang lusaw na yung argumento ni Boying Remulla. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Sa tingin mo, sa investigasyon ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, ay nakikita na natin ba, malinaw na ba sa atin kung sino yung mga mastermind dito sa maanumalyang flood control projects o sa katiwalaan dito sa ating bansa? Ang malinaw na lumalabas as of yesterday, last night, no?
ay kilala na yung number 3 at saka yung number 2 sa mga mastermind. Ang hinahanap natin ngayon ay yung number 1. Kasi number 1, bakit ko nasabi yan, Admar, Jade? Si mismong Yeda Romualdez nagsalita kagabi, no, by way of media, na masama ang loob, galit na galit, tumaas ang blood pressure ng husband niya na si Martin dahil sa hindi niya akalain na yung kanyang pinagkatiwalaan na si Saldi ko ay makagagawa ng mga ganito, no? So, hindi pwedeng gumalaw si Ko. Isipin mo kung normal ang pag-iisip mo, no? Hindi ang apelido mo, ano apelido mo, Jake? Calabroso po. Calabroso. O, kaya, so Jade Calabroso, hindi Jade Soto. O kaya Admar Villando, hindi Admar Lacson. No? Isipin mo talaga, hindi pwedeng gumalaw yung saldi ko nang walang bendisyon. Kumbaga sa Katoliko Romano Kandado Sarado Tinapo ng Susi, na hindi gagalaw nang walang bendisyon ni Martin, yung saldi. Hindi rin pwedeng gumalaw yung saldi ay yung Martin ng blind si Ferdinand. Di ba? Kasi meron kang intelligence fund, government intelligence fund of roughly 17 billion. At sasabihin mo, hindi ko alam paano tayo umabot sa ganito. Ang tawag ng lolo ko dyan ay isang tangat kalahati ka kapag ka ganun.